Si Giannis Antetokounmpo ay mayroong 30 points, 10 assists at mayroong season high 21 rebounds para sa kanyang second triple-double performance sa season ito. Si Grayson Allen ay naitama ang tie-breaking 3-pointer mga kaibigan sa natitirang 11.6 seconds sa pag-asang mag-overtime. At ang Milwaukee Bucks ay tinalo ang Toronto Raptors sa score na 104-101. Si Antetokounmpo na siyang umiscore ng career high 55 points noong araw ng Miyerkules laban sa Washington Wizards ay pinasok ang labang ito na nagkaroon ng at least 40 points, 10 rebounds at 5 assists mula sa kanyang naging huling tatlong laban. Ang two-time MVP ay nakapag-shoot ng 7 out of 18 laban sa Toronto at nagawa ang 1 out of 3 mula naman sa 3-point range at naging 15 out of 21 sa free throw line. Naayon pa nga sa Bucks coach na si Mike Budenholzer, itong araw ay isang back-to-back at nagamit nga raw nitong ni Giannis ang labis na enerhiya nitong huling laban nila at sa gabing ito. Ang Toronto Raptors ay naging physical nga raw, ngunit para kay Giannis, nakahanap nga raw ito ng daan mga kaibigan para mabuhat nga niya ang team na ito at ito ay napakalaking bagay. Ang Milwaukee Bucks sa ngayon ay napa-improve na sa 4-0 win-loss record para sa kanilang second game sa back-to-back. Naayon rin kay Giannis Antetokounmpo, sinabi nga niyang halatang halata na ang kanyang katawan ngayon ay napapagod. Ngunit mas ramdam nga niya ang kapaguran mula sa kanyang isipan kumpara sa pisikal na pangangatawan. Para kay Giannis, ang pasukin ang bawat laban at gawin ang trabaho mga kaibigan sa back-to-back game ay laging magandang pakiramdam para kay Giannis Antetokounmpo. Ang Bucks ay lumamang pa nga sa 90-69 sa loob ng 3.50 minutes left sa fourth quarter. Ngunit ang Toronto Raptors ay naikat nga ang kalamangang ito sa 97-94 sa natitirang 25 seconds to go bago pa man nakuha ng Milwaukee Bucks ang kanilang ika-26 turnover na siyang nakapagbigay naman sa Raptors ng tsansa at ito ay nagpaintulot kay Gary Trent Jr. na maitama nga niya ang tying 3-pointer sa loob ng 0.8 seconds left. Na para kay Fred VanVleet, ito nga raw ay isang karanasan, ngunit ang talo ay talo. Matapos ang lahat mga kaibigan, itong si Giannis, ang 6-time All-Star, 6-time All-NBA player, 2-time MVP at isang NBA champion, ay binastos pa rin mga kaibigan mula sa nakikilalang kaibigan nitong ni Kevin Durant na si Eddie Gonzalez. Na ayon pa nga kay Gonzalez, itong si Giannis Antetokounmpo nga raw ay isang boring at hindi nakakapanabik panoorin tulad na lamang ni Kyrie Irving or Stephen Curry. Na ayon pa nga sa kanya, gusto niya itong si Giannis. Maging gustong-gusto nga raw niya mga kaibigan ang kanyang personality. Ngunit ang player nga raw na ito ay isang boring at hindi kayang gumawa ng jumpers, maging hindi nga niya kayang i-dribble ang bola ng maayos. Ang mga bagay na ito ay isang pangbabastos mula kay Giannis Antetokounmpo. Pero ang mga pangyayari ay hindi na naging mahalaga mula sa Milwaukee Bucks at sa mga fans, maging dito kay Giannis Antetokounmpo na siyang natitiyak na hindi nababahala patungkol sa kung hindi man siya ang most watchable player. Dahil kung pag-uusapan lamang ang basketball, itong si Giannis ay tanging nakafocus lamang sa isang bagay at ito lamang ay ang may panalo ang championship. Sa kabilang banda naman, itong si Klay Thompson ay naidala pa nga rin niya ang mainit na kamay mga kaibigan mula sa kanilang naging laban ngayon kontra sa Detroit Pistons. Mula pa lamang sa panimula ng first quarter at sa gitna naman sa second quarter, itong si Kevon Looney naman ang nagpakita. Ang dalawang main heroes sa pagkapanalo ng Warriors mula sa kanilang double overtime laban sa Atlanta Hawks ay nagpatuloy mga kaibigan kasama ang kanilang body language. Ang Warriors na tila nauubusan na ng lakas mula sa kanilang huling panalo matapos nga silang naglaro sa loob ng 58 minutes. Sila ay nakipaglaban hanggang sa huli, ngunit nabigo sa pagkakataong ito na siyang nagdala sa 122-119 loss laban sa Detroit Pistons na ginanap sa Chase Center at dito na nga nagtapos mga kaibigan ang kanilang 5-game winning streak. Ang pagkapanalo sanang ito ay ang maglalagay sa Warriors na sila ay magiging ahead sa Phoenix Suns at Portland Trail Blazers sa Western Conference. Sa halip, sila ay nahulog nga ngayon sa 20-19 win-loss record at naging pangsiyam sa West.
Sa labang ito, itong si Thompson ay tanaw na naging bayani muli nang maitama nga niya ang game-tying 3-pointer sa natitirang 1 segundo. Ngunit itong si Saddiq Bey mga kaibigan ay ang nag-uwi sa lahat nang ma-drain nga niya ang buzzer-beating triple mula sa kanyang pamamaraan. That's a long 5. The 3 is good! Won the game! Now they've got to go. Ang Pistons na siyang naging second to the last sa Eastern Conference ay ngayon ay panalo na ang 11 sa seasong ito at ang dalawa mga kaibigan ay laban sa Golden State Warriors. Ang last second 3-pointer nitong ni Klay ay ang nakapagbigay sa kanya ng 30 points at Jordan Poole na siyang sumunod sa scoring list na mayroong 24. Gayunpaman, ang dalawang ito ay naging 3 out of 10 lamang mula sa deep. Dahil nga sa pangyayari mga kaibigan, kung saan ang pag-asang makabalik itong si Stephen Curry para sa kanyang unang laban sa Golden State ay sa paparating na road trip na siyang mangyayari sa January 13 laban sa San Antonio Spurs. Dagdag pa sa detalye, siya na nga raw ngayon ay nagkaroon na ng progreso sa linggong ito at siya ay nakakapaglaro na sa court. Ito nga raw ay isang pag-asa, maging ito ang laging inaasam-asam nila. Kung titignan nga raw, siya pa rin nga raw mga kaibigan ay nananatili sa hugis at hindi nagbago. Sa panahong nakuha nitong ni Stephen Curry ang left shoulder subluxation mga kaibigan sa pagkatalo ng Warriors sa score na 125-119 noong December 14 laban sa Indiana Pacers. Siya na nga ngayon ay na-miss na ang huling 10 laban ng Golden State at akto sa span na ito, ang Warriors ay nananatili namang nakalutang na nakuha ang 6-4 win-loss record habang wala ang kanilang best player sa lineup. Ang balitang ito ay lumitaw lamang na sa malapit na araw makakasama nilang muli ang reigning NBA Finals MVP sa floor nang sa gayon may pagpapatuloy nga nila na madepensahan ang titulo. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa pamimiko ng Pistons at sa malapit ng pagbalik nitong ni Stephen Curry?